Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? See, ang problema ko nito yung blue light sila. Kasi sa US hindi yan eh. They should have like, dapat dito sa kanila orange eh. They should be orange. The blue light is only for cops. He's really doing that on purpose. Alin? See? He Alin? skipped that, yung what do you call that? Throw? Yung wing? Yung wing? Yung wing sa side? Hindi, ito yung nilaktawan niya ito sa driveway. Ito ang problema kasi those cars really need to move for the plow, really. Okay. Oh? It's just a pain sa kanila eh. Yeah. That's why kung sa New York, sa mga ibang lugar, they don't like that. Tinatabunan talaga nila. You know, teach them a lesson. You shouldn't park. They shouldn't. Well, hindi sila makapark dahil hindi sila nag-shovel ng driveway nila. Yung mga ganyan nag-spill, that's fine. Matutunaw yan kinabukasan eh. Yeah, pero pag ganito dapat, di ba pag may plow, titikitan sila. Dapat matikitan yan. Dapat matikitan to. They shouldn't be blocking the I think they do radio. Nire-radio sila ng eh. Sometimes they just don't bother anymore siguro. So you think, ito mo, hindi niya malinis ito kasi dahil sa mga kotseng yan. Look at that. That's a lot of extra. This driver's not so good. Let's report him to the city. Look at this. Curb na. Curb na ito eh. Oh, malilinis yung side natin. Magkakapile pero you'll be able to get through. Plow through. Oh, see, hindi niya plinaw to Oh, what's he doing now? Hanggang dyan lang siya, mahal. Yan ang iba-ibang contract yan eh. Nung una, pwede mong isagad dyan. It works for us kasi kasi oh no, it's black. How am I gonna go? How am I gonna go in? No, kaya mo yan. Patras ako eh. Patras ka, kaya mo yan. Just punch it. You got this. Just punch it. Okay, are we still following? Hindi na. Bad boys. Ito mga, can you open your window? I can't see through your breath. Yung mga tao dito naniniwala sila na gusto nila SUV lagi, SUV para daw para daw pinaka best. Well, okay. Yeah, just punch it. Bakit binibideo ko pa siya? Punch it. Isa pang abante tapos yan. Ito kasing natin yung dip. Yeah, yung dip kanal, yung ngayon yung windrow na tractor na magki-clear nito. Hindi minsan niya tinatouch yung sa atin kasi masyado kang malapit, tinitingnan niya. Nung last time, nakatingin ako sa kanya, nagtinginan kami, ginawa pa rin niya pero kalahati lang. Yan, pag ganyan Well, yeah. See? Walang bit more? Yeah. Para pag pumunta sila yeah. Walang problema ang kotse. Pas lang ako ng hindi nyo kailangan ng SUV. Tandaan ninyo. Awesome. Good winter tires, tsaka good driver. Ano ba akong malapit pa niya? Tama lang. About 2 feet. Tama lang yun. You see that? Walang problema ang kotse kahit tama yung clearance niya. Okay? Hindi problem. Sa inyong kaalaman, ito yung tipo ng snow na hindi gusto ng mga tao. Ito kasi yung nag-umpisa ng basa-basa. Tapos dumaan earlier yung mga pickup truck, yung mga plow truck, nagsaboy sila ng asin. Yun ang ginagawa kasi nila nagsasaboy muna ng asin. Kahit may counting snow, hindi nila pinaplow yun unless mataas talaga, like I don't know, 5 inches. Pero kung 1, 2, 3 inches, hindi nila pinaplow yun.
nagsasabi lang sila ng snow. Ang resulta, nagiging para siyang mashed potato, mushy, or sabi nga nila slush. Kaya normal yan dito. Yan ay balot ng asin na nahaluan ng asin kaya natutunaw siyang ganyan. Bukod pa sa minsan ang temperature, may araw, kahit freezing rain, may araw, na nakakatulong na matunaw din yan, napapabilis. Dahil malamig rin ang kalsada pa rin, hindi fully siyang completely natutunaw. Ito ang resulta, parang yun nga, parang mashed potato. Ngayon ang driveway namin asfalto. So guys, alam niyo naman madulas ang asfalto. At hindi nakatulog na incline, pataas pa yung aming steep, yung aming driveway pataas. Kaya sa bandang kaliwa niyo makikita niyo na pataas yan. At yung medyo gitna nito, yung nagmi-meet yung kalsada at yung driveway namin, nandun yung daanan ng tubig, di ba? Sa Pilipinas ang tawag natin yung gutter, di ba? Yung daluyan ng tubig. Although yung gutter dito yung talagang naka-elevate, di ba? Kaya yung daanan niya nagli-lead papunta sa storm drain. Yung ano ba tawag sa atin noon? Yung imbordal. So yung mga combination na yon, ang ginagawa pa ni Mrs. instead na mag-pull in siya, 'di ba, karamihan sa mga drivers diretso sa driveway, 'di ba? Mas convenient 'yon. Pero kami ni Mrs. sa pagdating namin sa garahe at ipaparada ang sasakyan, lagi kaming we back into the driveway, our driveway. Ito rin ang itinuro sa akin ng yumaw kong Lolo Tony, ang ganitong klaseng pamamaraan ng pagpaparada. Getaway means yung pagsakay nyo, hindi na kayo mag-aatras para umalis ng parking lot o ng inyong kung saan kayo nakapark. Diretso na lang kayo kasi nga nakaharap na kayo, di ba, sa pupuntahan ninyo. Getaway yan tawag doon. Siguro dahil pag magnanakaw ang mga tao ng bangko, magrarab, may getaway car na, syempre naka-ready na yun, di ba? Abante na lang, diretso na lang pagkakuha ng pera. So yung mga combination na yung sinabi ko sa inyo, mahirap yun para sa sakyan na front wheel drive, katulad ng aming big V8 engine SS Chevy Impala. Pero sa tamang experience nga na magagawa nyo at mangyayari sa inyo, tamang timpla ng silinyador, alam nyo kung kailan lakasan ang gas silinyador or feather or timplahin lang habang packet ka, magagawa nyo ito sa tulong rin ng magandang uri na winter tires. Of course, madudulas kayo ng kaunti. Part yan kasi nga ang part yan ng sistema ng pag-ikot ng gulong. Naghahanap yan ng thread, naghahanap yan ng traction eh. Pero once na makuha niya yan, kakagat yan at dadaling ka yan sa gusto mong puntahan. Guys, ang sinasabi ko lang sa inyo about yung SUV. Maganda ang SUV dahil mataas ang clearance niya. Katulad ng 4x4 na mga pickup trucks, mataas ang clearance nila. Ang resulta nun dahil mataas sila from the ground, yung kanilang body ay mataas syempre ng gulong. Kaya malakas ang chance nila na hindi mabalahaw nga. Pero ang kotse, ang typical kotse, let's say ang Camry, Honda, o yung mga typical na sedan, maganda rin sila dahil may winter, basta meron kang magandang winter or snow tires, magdidig yun eh, hahanapin niya yung traction, yung kalsada para makabuelo siya. At kung may mataas mang snow, mapipit-pit yun eh. Hindi naman bloke yun. Mapipit-pit yun sa weight ng kotse. At tatama yun sa ilalim ng kotse. Pero that's fine. Dahil hindi lahat ganyan lagi ang travel nyo. May plow, kaya nga nasa city kayo, or even sa rural areas, may mga nagpa-plow. At kung hindi sila makaplow, subukan nyo. Subukan yung sagasaan yung snow gamit ang inyong winter tires. Ganun din ang mangyayari. Makakalabas kayo.
Kaya tamang experience lang at diskarte. At mangyayari sa inyo, ay hindi nyo kailangan ng napaka-expensive na mga sasakyan tulad ng pickup truck at SUV na they cost more kumpara sa regular na kotse. Dahil ang mga binanggit kong sasakyan, truck, SUV, mas mahal yan. Insurance, gasolina, at mga parts. At sa mundo natin ngayon na lahat ay nagtataas ng bilihin, maapektuhan kayo nun. Kaya ang payo ko, how about this? Instead na mag-invest kayo ng ganung mga expensive na sasakyan, how about mag-invest kayo ng pinakang best na mabibili nyong winter tires. I'm telling you guys, libong matitipid nyo. Again, that's my opinion. Ngayon kung ang gamit yung sasakyan ay sa pag-off-road, gamit nyo sa off-road at nasa bundok kayo na bihirang dumating ang mga plow o nasa business kayo ng snow removal at nagpa-plow kayo ng mga driveways or properties ng mga commercial properties, then yeah, kailangan nyo ng 4x4. Pero other than that, sa ating karamihan, we just go to point A to point B, groceries at mga errands, batid sa mga bata. A simple car will do. Unless gusto mo talaga ng malaki at expensive vehicles na katulad ng nabanggit ko sa inyo, or ibang motorista feeling nila na safer sila sa mas malaking sasakyan. And yeah, those are other topics, diba? Hanggang dito na lang hanggang sa susunod na videos, at sana i-ready nyo na yung mga pananim ninyo para sa darating na spring, gulay at mga bulaklak. Hanggang sa muli. Like,